kaya sila andito ngayon, Idol, para daw mabigyang babala. Dahil daw sa panloloko, quote-unquote, ng isang developer. Si Ma'am Jenny o si Ma'am Grace? Grace po. Ma'am Grace, sige po. Kasi marami po kami, actually, mga 7 po itong subdivision na to. Pero bawat subdivision po, almost 60 kami na nagrereklamo. Isang subdivision pa lang Ano po yung pinakareklamo? Ayun po, wala pong development until now. Nagbayad na po kami almost 2 years na tapos na yung down payment namin. Okay. Almost 1 million na po. Wala pong nagagawa. Meron po kaming video dito. Puro grass. Matataas na po yung mga damo. Ano po yung sinasabi ng Grand Monaco kapag kinukumprantan nyo sila tungkol dyan? Ang sabi po nila, nasa fault line. Yung iba naman po, ang sabi, na-stuck daw yung mga gamit kasi Koreano daw po ang nung bidding. Nasa ibang bansa pa, parang naipit. Ayaw makipag-usap ng Grand Monaco. Tingnan natin si Attorney Luis Paredes, HLURB Commissioner. Magandang hapon po, Attorney Paredes. Magandang hapon din po. Ano pong may tutulong natin dito sa mga naloko nitong Grand Monaco? Ang dami po nila, sir. Bayad na sila. Yung pong binayaran nilang supposed to be unit, imbis na struktura nakatayo, puro damo. Ano po ang magandang gawin dito, sir? Pwede nilang i-demand ng criminal yan, yung may-ari ng subdivision, no? At saka violation din yan ng PD 957. Pwede rin naman ng civil through us para ma-refund yung pera nila. Ano po yung pwedeng gawin ng ating gobyerno na para mapahinto na po itong ginagawang panloloko nitong Grand Monaco, baka tuloy-tuloy pa rin po sila nagbebenta nitong mga bogus na mga unit? Pumunta rin sila sa aming opisina, i-report yung mga nila, yung complaint nila. Tapos papadala natin ng monitoring para i-confirm kung totoo nga yung sinasabi. Then we can issue a cease and desist order. Galing na rin pa kayo sa HLURB? Sir, Yes, ma'am. Yes, pero ma'am. po yung HLURB na yan, wala po silang silbi. Bakit yung po nasabi walang Walang silbi, sir. Kasi ilang taon na po naghihiring yung mga kasama namin dito. Wala po. Wala po silang ginagawa. Hindi sumisipot yung kalaban, wala silang ginagawa. Pag ganun po yung nangyari na hindi sumipot yung kalaban nyo, automatic sasampahan nyo sila ng kaso. Yes. Pero sinasabi po nila na sila parang barangay lang na tagapag-ayos. Attorney, pakisagot lamang po, sir. Inutil yun daw na. po kayo dyan sa HLURB. Mawalang Tama galang na po, po. sir. Sige, personally, sikasuhin ko yung kanilang complaint. Utusan po natin yung ating monitoring sa NCR, no? Tapos, magpadala na ng inspection team kagad. Kung ma-confirm po yung mga complaints nila. Sir, confirm na nga po, sir, kasi ang dami nila rito Bakit pa kailangan i-confirm? Ang gusto pong mangyari, magpakitang gilas kayo this time, sir, na kayo po yung mapagkatiwalaan na dyan sa HLURB dahil meron silang bad experience before. Ano po yung may offer yung bago para maibalik yung tiwala nila sa HLURB sa gobyerno, sir? Sige po, ko yung yung mga papeles. Pa-issue natin ng cease and desist order. And then bibigyan niyo po ng kopya lahat po ng mga complainant ng cease and desist order para hindi po lokohan. Opo, sige po. Ano masasabi niyo ngayon, ma'am? Sana po, sir, totohanan nyo yung sinasabi nyo. Kasi hindi lang naman puro para sa akin to o para sa ilan sa amin, para po sa pamilya namin. Kasi lahat po nung ipon namin, kagaya namin OFW, binigay namin dyan sa Grand Monaco na yan. Kaya talagang gigil na gigil ako dyan. Nag-return call ang Grand Monaco. Sige, at least nakikinig sila. Nakamonitor pala sa atin. Magandang hapon po, Mr. Manuel. Sir Idol. Paano niyo po ma-resolve itong problema ng inyong mga kliyente, sir? Opo, sir. Ganito po to, sir. Alamin ko lang po yung mga facts. Tapos, karapat-dapat po talagang bigyan ng refund po na. Pero, i-ano ko po sa management po lahat. Sorry, Kung sir. karapat-dapat na bigyan ng refund? Hindi, ang ibig ko pong sabihin, sir, ika-qualify po natin, no? Para masiguro yung mabibigyan ng refund, talagang kailangan sila mabigyan ng refund. Yes, sir. I-screen nyo yung mga Yes, sir. Yes, tao sir. Yes, sir. na humingi ng I-screen po refund. natin, sir. Opo. So, kailan nyo po gagawin yun, sir? Wednesday po siguro, sir. Kung papupuntahin niyo po kami sa Wednesday, Sir Idol, pwede po ba na may sumama sa amin galing sa Sige, side nyo? sasama po Kasi kami. sigurado pagdating doon, pagtuturo-turuan nila kami. Aha. Kasi yung mga taga Grand Monaco na yan, magkakasabot yan, pati mga staff. Kasi sir, sinabi ko sa staff ng Grand Monaco, ayoko magalit sa inyo kasi empleyado lang kayo. Tama nga naman. Pero sana, sabihin nyo sa amin kung ano yung totoo kasi kami yung nagmumukhang Sige tanga po. dito. Sige Hindi po, sir, sige po, hindi, ma'am. Ako walang po, sige. ako po, Dapat ako bigyan po. nyo kami ng exact time at sino hahanapin namin pagdating sa Grand Monaco. Hindi yung pagdating namin dyan, ituturo nyo Sige kami po, kung sa Wednesday kanino. po, madam. Anong oras po, sir? Umaga Sasamahan po sir, namin kahit sila. mga 10 a.m. po, sir. Po. Sino po makakausap po namin?
Ako po, sir, Raymond po. Sir, pagdating po namin dyan, kasama po sila, ano po ma-expect nila na gagawin nyo para sa kanila? Matutulungan ko po sila sa management, sir, kung ano po yung kailangang magandang action po para may ayos po yung dapat na may ayos. Okay, which means na mabibigyan sila ng refund. Yes, sir. Sir Raymond, maraming salamat po, Sir Raymond, ha? Yes, sir. Bago ho natin gawa ng cheque, bago ho kasi may corrections. Aguilar Alan, Almogera Maria Fe and Ryan, Arena Fe, 2 unit po, Sarmiento Nicholson, Sarmiento Nizet, may junior po ma'am. Almogera, single arma ma'am. Parang di, pag nakuha niyo yung check niyo, okay na. Okay na, ibig sabihin, nanalo tayo. Parang makakita. Pa rin namin kayo. Sir Rapi, madami kayo natulungan. Idol! Palakpakan naman natin si Sir Rapi. Rock and roll to the world! Very happy, Sir Tulfo. Thank you very much. It's all because of you, you know? Thank you, sir. Saludo kami sa